Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan ni Senator Amy pagkatapos ng kanyang speech sa Iglesia ni Cristo rally the other night. At sa obserbasyon ko mga post, medyo nanganganib siya ngayon. Panganib sa buhay, panganib sa political career. Marami na ang sumisira sa kanya. Siya ngayon ang sentro ng atake. Ito, isang atake sa kanya ngayon, paninira, nagkalat ang mga fake news na ina-attribute sa kanya. Ito, post niya ngayon, bago lang 26 minutes. I did not post this. Thanks. So, merong post na parang siya, Amy Marcos, ang nakalagay dito, statement of Senator Amy Marcos regarding the reaction of Liza Marcos. Basahin ko itong post na kung basahin mo, pakinggan mo itong post, parang matutuwa ka kung anti-Marcos ka. Kailang ginawa nila ito para lalong sirain nila si Senator Amy. Sabi, yes, para bang ito salita, mensahe ni Senator Amy kay First Lady Liza. Yes, don't argue with me. You should thank me. Ipinilit kita sa kapatid ko kahit maganda lahat ng ex-girlfriend niya. Ikaw ang pinaka-ugly with biggest tummy full of pulburon and wine. Ang photos pwede na-edit pero ang hair, yung testing dito, ang hair hindi nare-retoke. Amy Marcos. So sabi niya, I did not post this. So bakit nag-post sila ng ganito? Kung sino man ang gumawa nito, gusto nilang sirain o gusto nilang pag-awayin siguro lalo ang Marcos and dalawang magkapatid. So panggugulo ito. So mabuti na lang at nag-post din si Senator Amy, hindi kanya ito. Okay? Tingnan natin ang people who reacted. 23,000 ang nag-react, 15,000 ang tumatawa, 5,800 ang nag-like, 2,300 ang nag-love. And then ito, comments, dinagdagan ng comments si Senator Amy, maging maingat po tayo sa mga peking pahayag. Ang mga tulad nito ay nakadadagdag lamang sa ingay na hindi naman makakatulong. So, ano pa? May caption, nakita ko si Ako Kabibig. Vlog niyan, although hindi ko napanood. Title lang. Nanganganib ang buhay ni Senator Amy. Ganun lang. Then, inanalyze ko, yes. Dahil nga sa matinding pasabog niya. Isa dyan is yung pwede siyang sampahan ng kaso. Although sabi ni Auntie Claire na wala pa naman daw, as of now, as of yesterday, wala pa daw desisyon kung sampahan siya ng kaso o hindi. So, bahala daw ang Department of Justice o Ombudsman kung anong gagawin. So, posible bang sampahan siya ng kaso? To me, yes. Kailang kung sampahan nila ng kaso, ang repercussion yan, lalong mapag-usapan sa publiko. Kaya, tinitimbang siguro ng Malacanang kung magsasampa sila ng kaso o hindi. So, yan. Kaso. And then, yung physical harm. Yan ang,
ang dalangin ko palagi para kay BP Sara, ano, na proteksyonan siya ng Panginoon. Of course, the whole Duterte family. Protection. Kasi, wala talagang makakatalo kay BP Sara. Impeachment, hindi nila matanggal. Kahit anong ibato nila, hindi na obra. Ang tangi lang magagawa kung may mangyari sa kanya physically. Gurgur ba? So kung posibilidad na ganon nila si BP Sara para mawala siya sa equation, baka isama nila itong si Senator Amy Marcos. Kaya, we need prayers. Hati ang bayan ngayon, may mga naiinis, nagagalit kay Senator Amy. Si Senator Lacson nga, sabi niya, nawalan na daw siya ng bilib kay Senator Amy. Ako naman, baliktad. Lalo akong humanga kay Senator Amy. Mahirap yung kanyang ginawa. Kaya lang, she made the decision. Matagal nang hinihintay ito eh. Naririnig ko nun si Maharlika kung mag-vlog. Senator Amy, bakit hindi ka pa magsalita? Alam ko, alam mo yung ginagawa ng kapatid mo. Imposibleng hindi mo alam. Bakit tahimik ka? Binabatikos ni Maharlika itong si Senator Amy. Ngayon, nagsalita na siya yun. I'm sure natuwa na si Maharlika dahil sa wakas nagsalita na si Senator Amy. So, ano ngayon ang susunod na mangyari? Ang isang matandaanan ko sa kanyang speech, sabi niya, 68 years old ang tatay ko, Marcos Sr., noong napatalsik siya. 68 years old din si Bongbong ngayon. Tapos, wala na. Pinutol niya na. So, anong kanyang pahiwatig? Ako naman, hindi ko alam kung anong mangyari. Resign? Hindi ako naniniwala magre-resign si Presidente. Tuloy lang yan. Pwede na. Sabi nga ni BP Sara, I don't want the President to resign. I just want him to do his job. Sana gawin ng tama ng Pangulong trabaho niya kasi ang mananalo nito taong bayan pag tama ang ginagawa ng gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Katulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Kate plaster ta imong sipo bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong ug balatian ug kasing-kasing. Kaya laygon ang Dios sila binas sa nagdumalan. So ora daghang salamat.
Kaya salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. O kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.